subdivision sa mahihirap. Kaya nga mahirap, walang parking, iskinita. Now, most of the people does not have an idea of the real cost nung mga bagay na gusto nila. This is Pinoy Extreme. Pag-uusapan natin ngayon ang mindset ng mga taong nagpapatay mali siya or yung feigned innocence. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Tapos hihilahin ng ganyan. Alam na nga na, ay squatter dito, walang parking, walang ano. O saan kami paparking? Bigyan nyo kami ng subdivision. At narinig na po kayo ng ating mga butihing senador, congressman, na pag bumili kayo ng isang motor, may libre na itong isang subdivision para lang makapag-parking kayo. No, ganun ho ang gusto nyong mangyari. So, susundin ho kayo ng ating butihing congressman, senador, mayor at kung sino pang politiko ang nangangako ng mga fairy tale sa mga kagaya nilang hindi gumagamit ng critical thinking. Now, being poor doesn't excuse you from being liable doon sa pagsunod sa tamang proseso, tamang batas, tamang ordinansa, tamang rules. Now, gusto nilang magkamotor. That I understand. Ang problema lang, yung kalagayan nila as of the moment, hindi lang basta motor ang kailangang bilhin, kundi kasama yung parking na pagpaparkingan. Yes, it will be much more expensive, but that's the real cost of owning a motorcycle for them. Gets? Kung hindi mo kayang kumuha ng maayos na parking kasabay ng pagbili ng motor mo, of course, hindi mo pa panahon para magkaroon ng motor. Hindi ka nila pinipigilan, pero pinapaalalahanan lang nila sa'yo yung karagdagang responsibilidad mo as a motorcycle owner para bigyan ng tamang parking yung motor ninyo. Kung matino yung kandidato mo, yan yung ipapaliwanag nila doon sa mahirap na nagdadamdam na wala daw silang subdivision. Gets nyo na yung difference ng pang-uuto versus sa pagiging totoo. Hindi natatakot na masugatan, masaktan nung totoo yung ibang tao para lang masatisfy yung gusto nila para kapalit ng boto. This is Pinoy Extreme. Have a good day.